Ayun nga, dapat discipleship yung ituturo ko ngayon. Pero parang I found something na interesting na parang dapat ma-remind tayo sa bagay na to. And actually kay Vlad Sabchuk to, ewan ko kung sino na yung nakapanood dito. Kapag ginamit ko yung title niya, baka yung parang parang ma-confuse yung mga mag-YouTube. Kaya nagbago na lang ako. Parang tinagalog ko lang. Pero yun, tungkol dun yung i-share ko ngayon. At yun nga, ang verse natin kanina, di ba, yung 2 Corinthians 5:1-10, parang patungkol yun sa mga reward na matatanggap natin. Kaya ang title nga, ayan, Gantimpalang Nasa Langit. Tapos yan, derive kasi siya sa video ni Vlad Sabchuk. Yun tungkol nga sa not the same rewards in heaven. Next natin. Na kayo ba, alam niyo yon na pagdating natin ng langit, hindi pare-pareho yung gantimpala ng mga tao. And kumbaga parang it's very alarming kapag nalaman mo yon na kumbaga pagdating natin sa langit, hindi siya lahat. Diba? Oo, lagi natin kiniklaim na, Lord, ang kiniklaim namin, yung well done, good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Tas minsan may mga pangangaral kayo sa amin, ay pangangaral kami na binibigay sa inyo at tinuturo na for example, yung missionary dun sa liblib na lugar, parehas lang ng reward yung sa dun sa pastor na nagpastor sa city. Ayan. Pero this time, merong ituturo ang Panginoon sa atin na kinakailangan mag-awaken ng ating mga spiritual na buhay at pananampalataya. Okay? So, not the same rewards in heaven. Kaya sabi nga dyan, may tanong dyan sa introduction, na alam mo ba na hindi lahat ng tao sa heaven will receive the same reward? Ayan, bakit? Ipapaliwanag natin yan maya-maya. Ang kaligtasan nga daw natin, sabi, is the same for every believer. Sa bawat mga maniniwala kay Jesus, pare-parehas po tayong maliligtas. Sabi, ito po ay libre, it's free, gift through Jesus Christ. Pero alam nyo, yung reward, sabi nyo nga reward, sabi, but rewards in heaven are based on our faithfulness, obedience, and what we do for the Lord after we are saved. So yan pala yon. Ang kaligtasan, pwede sa lahat. Pare-parehas. Pare-parehas na libre. Meron ba dito nagbayad ng kaligtasan? Wala. At kung meron mang magtatry, hindi mo kaya na bayaran, di ba? Pero ang reward sa langit ay nakadepende daw sa katapatan mo, sa pagsunod, di ba? At sa kung ano yung gagawin mo para sa Lord pagkatapos mong maligtas. Kaya sa umagang ito, pag-uusapan natin yung patungkol sa next picture, patungkol sa judgment, na haharapin natin sa Panginoon. Kasi di ba pagdating ng araw na wala na tayo dito sa lupa, bawat isa sa atin haharap, di ba, sa harap ng Diyos. At kapag humarap tayo sa Diyos, halimbawa si Margie, nung pumunta siya dito sa church, kasama niya po si Jess. Si Jess ang nagsama sa kanya. Pero pagdating natin sa langit, si Margie lang mag-isa ang haharap sa Panginoon. Ganon din si Linon, ganon din si George, ganon din si Gabi. Bawat isa sa atin, haharap sa Panginoon mag-isa. Hindi mo kasama pamilya mo, hindi mo kasama kaibigan mo. And sabi nga dyan, pag-aaralan din natin, ano yung mga koronang binanggit sa langit na matatanggap ng mga re-rewardan niya at gaano nag-i-impact yung ating mga ginagawa dito sa lupa sa eternity. Ngayon, kinakailangan mong makinig dito ng maigi. Bakit? Kasi sabi nga dyan, next natin, you really want to listen to this one. Bakit? The reason why is because these rewards in heaven or loss of them are going to be permanent. Ayan. Halimbawa, ikaw magkakaroon ka ng reward sa langit. Diba? Permanente yon. Pero if ever na pumunta ka ng langit, wala kang reward, permanente din yon. So, ibig sabihin, walang hanggang buhay, walang hanggan, di ba, yung pagkawala ng reward mo kapag nagpabaya ka. Di ba? Kaya dito, napakahalaga na i-take note natin to, di ba, at i-apply sa buhay natin. Kaya nga sabi dito ng ating next slide, kaya habang maraming tao ang nakatuon sa magnanakaw sa krus,
na naligtas bago siya mamatay, tayo bilang mga Kristiyano ay hindi dapat mamuhay nang basta umaasa lang na yung ginagawa natin will determine ano tayo sa eternity. Kaya sabi mo sa katabi mo, tandaan mo to. Yan, makinig kang maigi. Tingnan nyo yung sa 2 Corinthians 5:10. Totoo to ha, sabi, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Sabi, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran, sabi nyo kabayaran, di ba? O reward yan, di ba? Sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya malinaw, di ba? Na lahat tayo haharap sa Panginoon, lahat tayo huhusgahan, lahat tayo re-rewardan. Depende sa mga ginawa po natin. Ngayon, meron kasing dalawang klase ng judgment sa Bible. Isang bema judgment, sabi nyo nga, bema judgment. Ayan, doctrine tayo, tsaka theology ha. Isang bema judgment, isang white throne judgment. Ngayon, ang bema judgment ay para po sa mga believer. While yung white throne judgment, para yan sa mga unbeliever. Uulitin ko, ang white throne judgment para sa mga unbeliever. Ngayon, huhusgahan sila ng Panginoon kung sila po ay ligtas o hindi. Diba? Pero, ang bema judgment ay para sa mga Christian. At ang bema judgment ay hindi para hatulan ka kung langit o impyerno, kundi para hatulan ka anong reward mo. Amen? So, ang bema judgment for reward, pero ang white throne judgment for punishment. Diba? At ang kadalasan na magiging resulta ng white throne judgment ay eternal separation from God. Ang makakaranas nitong mga to, yung mga hindi Christian. Malinaw? Yung mga hindi naniwala at nanampalataya kay Lord. Amen? Gets? Ulit. Alin ang pang-Christian dyan? Ito o ito? Ito ang pang-Christian. Yung bema judgment. Mamaya, papaliwanag natin yung ibig sabihin ng bema judgment. Sa Romans 14 verse 10, may sinasabi dyan ng Panginoon. Sabi, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? Sabi, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Bakit nyo hinuhusgahan yung mga kapatid nyo? Alam nyo ba na lahat tayo haharap sa Panginoon para husgahan? Kaya nga tayo daw, mga tao, habang nandito tayo sa earth, wala tayong karapatang manghusga. Kasi hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang ating journey. Yang katabi mo, tingin ka nga sa katabi mo, hindi pa siya tapos. Kaya hindi mo pwedeng husgahan yan na ganito na yan, ganyan na yan, ganyan na yan. Wala na mangyayari dyan. Di ba? Kasi hindi pa tapos si Lord sa kanya. Fini-finish pa siya ni Lord, pina-perfect. Di ba? Pero darating ang time, huhusgahan na tayo ni Lord pag natapos na ang lahat. When it's all been said and done. Naintindihan? Sunod naman na verse, yung sa 2 Corinthians 5:10. Sabi, for we must all appear, hindi appear appear, hindi ganon. Kundi tayo po ay haharap. Sabi, before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. So, yan po yung mga verses na patungkol sa huhusgahan, hahatulan tayo ng Panginoon. Ngayon kasi, ang bema judgment, ganito yan. Nagsimula yan sa ancient, di ba? Yung mga unang panahon na merong mga atleta sa Olympics, di ba, ang naglalaban-laban. Ngayon, yung judge uupo dyan sa bema. Na chair na yan, na judgment. Ang ibig sabihin ng bema, yung upuan, di ba? Na tapos, lahat ng mga sumali doon sa patimpalak, dyan re-rewardan. Ito, first honor, first place. Di ba? Ito, second place. Ito, third place. At ang ating grand winner, champion, ay si Buninay. Ganon yung bema, kumbaga noon, yung bema judgment. Ngayon, kaya ginamit yon sa Bible kasi ganun din yung mangyayari sa hinaharap. Kaya pansinin nyo, bakit tuwing December nagkakaroon tayo ng awarding? Bakit monthly sa Sunday School nagkakaroon tayo ng awarding? Kasi pinapakita natin na that is a foreshadow, yung anino na mangyayari sa langit. Kaya nga dapat pinapahalagahan natin yan eh. Hindi natin dapat sinasawalang bahala. Papalit ako ngayon kasi awarding lang naman. Hindi. Kasi it reminds us na pagdating ng araw, pagdating natin sa langit, re-rewardan tayo ni Lord. Sa mundo, award. Sa
langit reward. Amen? Kaya, for example, ngayon, pinapractice mong maging Bible reader of the year. So, ganyan din, pagdating sa langit. Di ba? Nare-rewardan ka, ito, may reward talaga to kasi nagbasa talaga to ng Bible, itong si Tenten. Tsaka dito kasi sa mundo, nadadaya natin. Di ba? For example, sasabihin, Ate Shell, 465 chapters. Pero hindi naman, 4 lang, chapters lang talaga. Di ba? Magkaroon lang ng award. Pero sa langit, hindi mo madadaya yun. Di ba? Kasi sa langit, alam na alam ng Diyos kung totoong ginagawa mo yan, tas hindi lang binabasa, kundi ina-apply mo yan. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Ayan. Katapos ito pa, sabi, itinuro ni Jesus sa atin na mag-imbak ng kayamanan sa langit. Tama? At wag lamang mamuhay para sa mga gantimpala dito sa lupa. Kasi alam na alam niya na may reward sa langit. Di ba? Pine-prepare niya na tayo. Sa Mateo 6, ito sabi, sinabi niya na maaari nating ilipat ang ating kayamanan mula sa isang lugar patungo sa iba. Kapag tayo'y namatay, ang mga kayamanang panlupa ay hindi na atin. Ngunit ang kayamanang inilipat natin sa langit ay mananatiling atin magpakailan paman. Amen? Di ba? For example, may yaman ka dito sa lupa. Di ba? Kunwari, ikaw si, Villier. Villier. Baka maano tayo sa YouTube. Kunwari, ikaw na lang si Villier. Ayan. Tapos, ang daming mong mga lupa. Samantalang, ang daming mga tao, walang lupa. Di ba? So, kapag ikaw ay nawala, namatay ka, yung yaman mo, andito lang, hindi mo mabibili. Pero kung tinatransfer mo yan, nililipat mo yan, binigyan mo si Althea, binigyan mo si Jacel, binigyan mo si Bea ng lupa, matatransfer yan. Pagdating mo ng langit, magugulat ka, ang dami mong reward doon. Kasi bakit? Tinransfer mo. Naintindihan? Ang pinaka naintindihan namin na illustration dito dati, yung sinabi sa amin ni Ate Beck. For example, ikaw, Pilipino ka. Ano ang currency na ginagamit mo? Philippine peso. Tama? Pero pag pumunta ka ba sa Amerika, yung peso na yan, mapapakinabangan mo? Hindi. Kaya anong gagawin mo? Punta ka sa money changer, papalit ka ng dollar. Dollar. Di ba? Ngayon, pagdating mo sa Amerika, magagamit mo na yon. So, ganun din. Pag ikaw nasa lupa ka pa, talagang normally, magagamit mo yung mga kayamanan mo. Pera, GCash, di ba? Pero pag pupunta ka na sa langit, make sure na meron kang pinapapalit. Amen? Kaya akala nyo, siguro yung yung offering namin, ganito, ganyan. Hindi, kasi kapag nagbibigay ka, sa Diyos ka nagbibigay. Yung mga parang inisip, parang sayang naman yung mga inaano namin sa Mission Sunday. Pero hindi mo alam, lahat ng ginagawa mo ngayon, diba? Kahit nga daw yung, for example, yung walang nakakakita, kahit sekreto, pagdating ng araw, ano mangyayari? Re-rewardan. Makikita mong lahat yan doon. Amen? Amen. Kaya magpapalit ka na. Diba? Sabi nga sa nagbibigay din ang Diyos ng walang hanggang gantimpala sa paggawa ng mabuti. Ayan, i-take note nyo to kung ano-ano yung may mga gantimpala. Una, sa paggawa ng mabuti. Pangalawa, sa mga pagtsatsaga ng sa gitna ng pag-uusig. Halimbawa, meron kang problema. O kaya naman, pinipersecute ka, tsinatsaga mo, tinitiis mo. May reward din pala doon. Sunod naman, sa pagpapakita ng habag sa mga nangangailangan. Yung mga humihingi ng tulong, yung alam mong kailangan ng tulong, nagbigay ka ng tulong, ayan, may reward yan. At sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating mga kaaway. Isipin nyo yun, hindi ko lang pala siya binabanggit na mahalin mo yung kaaway mo, kundi re-rewardan ka pala ng Panginoon kapag minahal mo yung kaaway mo. Amen? Sa tingin ka nga ulit dyan sa katabi mo, kaaway mo ba yan? Pag minahal mo yan, may reward dyan. Amen? Tingin ka sa likod. Ayan, kaaway mo ba yan? Pag minahal mo yan, may reward ka sa langit. At sabi, ang lahat ng mga ugaling ito ay may kaakibat na gantimpala. Amen? Sabi, kaya kung hindi mo ito ginagawa, wala ring gantimpalang nakalaan para sa'yo. Diba? Halimbawa, hindi ka tumutulong sa nangangailangan. Yung kaaway mo, kaaway na kaaway mo talaga.
Binabato mo ng granada, di ba? Walang reward diyan. Di ba? Gumaganti ka, nag-aano ka, wala. Kaya nga tayo, di ba, kapag may kaaway tayo, anong inaano natin? Pag may nagparinig sa atin sa social media, nagpaparinig din ba tayo? Ang pangit niya, ay mas pangit ka rin, di ba? Hindi tayo naggaganon, di ba? Kasi alam natin, vengeance is mine, saith the Lord. Ang Diyos ang gumaganti. At kapag ikaw ay hindi gumanti, ang Diyos ang gaganti sa'yo. Pero ng gantimpala. Hindi galit, kundi gantimpala. Okay? Kaya sabihin mo, kalma ka lang. Di ba? Kinakailangan, yan lahat ng mga natin, ayan, yung mga binanggit dyan, magawa natin. Tapos ito, sa Lucas 19, sinasabi ng Biblia ang tungkol sa mga tapat na lingkod na gagantimpalaan upang mamahala sa 10 lungsod. At ilan naman ay sa 5 lungsod. Batay sa kung paano nilang iniingatan at ginagamit ang ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang Panginoon. Sabi, ito ay larawan ng kung ano ang mangyayari pagdating sa mga gantimpala sa langit. Amen? Amen. Kaya nga, yung mga nakaraan na sana hindi nyo ako nami-misinterpret, nami-misunderstood sa ganon. Yung for example, yung talagang ini-stretch ko yung inyong pananampalataya, tapos yung china-challenge ko kayo, kasi hindi ako yung nagsasabi nun, kundi si Lord. Gusto kasi ni Lord, may matanggap kayo pagdating ng araw. Di ba? Amen? Kasi, for example, yung sa parable of the talents pa lang, di ba? Isipin nyo yun, pansinin nyo yun. Parang awa nyo na. Di ba? Kasi sabi nga doon, merong binigyan ng 2, naging 4, di ba? May binigyan ng 5, naging 10. Di ba? Tapos yung isa na nga lang, ang ginawa pa, binaon pa, tinabi pa. Tapos sa dulo, anong ginawa? Sinisi pa yung master. Kasi alam ko naman na masungit ka, ganyan-ganyan. Aba, parang sa part ko, pinagkatiwalaan kita, sabay ganyan. Ganon din ako minsan, alam nyo. Kapag may mga, kunwari, challenges tayo dito sa church, na for example, kunwari, tawag doon, binigay ko yon January, sabi ko sa kanila, magkakaroon tayo ng event. Ang tawag natin, Coffee Fellowship. September siya. Guys, January ko sinabi. Tapos, ang singilan, 200. January 200 singilan sa September. Malapit na. Pastor, wala po akong pambayad. Parang gusto, Pastor, wala po akong invite. Kailan ko sinabi yan? January. Di ba parang sa part ko, ako ba ang may pagkukulang? Ako ba ay hard? Basta lahat tayo na nandito, pag-aralan natin yung sinasabi ng Diyos sa parable of the great banquet, mahihiya talaga tayo. Diba? Kasi, yun nga kumbaga parang, ganyan-ganyan, sinabi mo na lahat. Parang yung sinasabi ni Rachel dito nung Wednesday, kaya naiiyak na siya sa dulo. Kasi parang dito sa church, tinuro mo na lahat. Dito sa church, talagang sinasabi, ina-encourage mo na lahat. Then, sasagutin ka ng ganon. Diba? Parang, yung, naintindihan nyo, nagigets nyo. Tapos, pansinin nyo, kung ano yung sinabi ng master, yung nag-iisa mong yan, ibibigay saan? Doon sa mas marami pa. Kaya for example, tayo, pag-aaralan natin yon. Gusto nyo ba yon? Na pagdating ng araw, wala kang ipepresent kay Lord kasi mas inuna mo yung sarili mo. Diba? Yung kumbaga selfish ka, hindi mo inayos, diba, yung paglilingkod. Kaya ito, parang actually, itong video na ito na Blood Subchok, latest lang siya. Lately lang siya, di ba? Pero ang galing, tumataon, di ba, na nangungusap sa atin. Pero again, tapos na yon, di ba? Nire-remind ko lang tayo na whenever na mayroon tayong mga gawain like that, support natin. Okay? Supportahan natin, tapos let us do our best, di ba, para i-present sa Panginoon lahat ng mga worthy siya di ba? Karapat-dapat siya. Diba? Na papurihan, sambahin. Kaya dapat ibigay natin yung best natin. Malay nyo, kaka-challenge ko sa inyo ng ganito, diba? Una, hindi talaga kayo kumikilos. Pero darating yung time, magugulat ka, salamat sa Panginoon, napapaalalahanan ako ng preaching.
Di ba? Pagdating mo sa langit, sasabihin ni Aaron, mamumuno tuloy ako ng isang barangay. O, di ba? Kasi lagi akong pinapalalahanan na magdala. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag sasama loob mo. Di ba? O, parang ang sama ng loob mo eh. Sabi mo, wag sasama loob mo. Diba? Ma-challenge ka. Okay? Ayan. Kaya sabi nga dito, ibig bang sabihin nun ay mamumuno tayo sa mga lungsod? Hindi tayo tiyak. Ngunit, siguradong magkakaroon ng antas ng mga responsibilidad at pribilehiyo. Malamang ay sa paglilingkod sa Diyos na ating dadalhin magpakailanman. Pero alam nyo, wag kayong mag-alala kasi isa ako sa mga against dito noon. Alam ko, naunang mag-preach dito si Ate Mer kasi meron siyang basa na article tsaka sermon na Korean ang gumawa na nakapunta sa heaven, di ba? Tapos doon pa lang sinabi nga na may iba't ibang level ng antas, ng intimacy, ng closeness, ng reward pagdating ng langit. Hindi ko siya matanggap kasi, merong mga malalapit kay Lord, tas merong mga nasa labas lang. Nung napag-aralan ko to, nag-agree na ako. Kasi ako, syempre, kilala niyo ako, di ba? Gusto ko inclusive lahat. Gusto ko kasama lahat. Gusto ko lahat mabibigyan. Lahat ganito may experience. Pero nung nabasa ko to, naisip ko, grabe, iba-iba pala talaga. Dito tayo nahahamon at challenge na ibigay talaga yung best natin. Diba? Sa Panginoon. And sabi nga, at ito ay magiging ayon sa kung gaano tayo naging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos dito sa lupa. Tas ito pa, isa sa mga tanyag na talata na tumatalakay dito ay ang 1 Corinthians 3. Sinasabi roon na na kung ang iyong gawa ay magtatagal, tatanggap ka ng gantimpala. Ngunit kung masusunog ito, ikaw ay malulugi. Kahit na ikaw mismo ay maliligtas. Kaya't nagbabala si Pablo na mga gawa ng ilan na itinayo mula sa kahoy, dayami at ipa ay masusunog at mawawala ng gantimpala sa harap ng bema seat, ang hukuman ni Kristo. Sila mismo ay maliligtas, ngunit wala silang gantimpala. Malinaw po yung tinuro dyan na save, pero mawawala ng reward. Tapos, sabi pa sa 2 John 1:8, mag-ingat kayo upang wag ninyong mawala ang inyong pinaghirapan, kundi upang tanggapin ninyo ang ganap na gantimpala. Ibig sabihin, maaari talagang mawala ang bahagi ng iyong gantimpala dahil sa maling motibo o pamumuhay sa paraang hindi lubos na nakakalugod sa Diyos, kahit na hindi naman ito hayagang kasalanan. Diba? Kaya dito makikita nga na yung parang sinasabi na mag-ingat tayo para hindi mawala ang ating reward. At ano-ano yung mga sample ng mga rewards na yon? Ito yung mga 5 different crowns mentioned in the Bible. Pero alam ko, na-preach ko na rin ito noon, so i-review lang natin. Ano-ano yung mga corona na sinabi sa Bible? Una, yung imperishable crown. Ang ganda, no? Imperishable crown. Sa 1 Corinthians 9:25. Sino daw yung makakatanggap niyan pagdating ng langit? It applies to those people who exercise self-discipline and spiritual endurance. So, yun pala yun. Yung corona na yan, ang makakatanggap niyan, yung mga nag-i-spiritual discipline. Di ba? Yung talagang nagde-devotion pa rin kahit antok na, kahit pagod na. Di ba? Yung mga may spiritual endurance na kahit may mga tukso, may mga pagsubok, andyan pa rin. Di ba? Yung talagang hindi sumusuko basta-basta. So, gusto niyo yan, ang corona na yan? Dapat maging ganun daw tayo. Pangalawa, crown of rejoicing. Yan. Sino naman ang makakatanggap nito? It is for those people who win souls and disciple others. Di ba talagang dinidiinan na kapag ikaw pala nagdi-disciple ka, ikaw nagpapanalo ka ng mga kaluluwa, ang corona na para sa'yo, crown of rejoicing, di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, meron tayo niyan. Ayan, di ba? So kapag daw ikaw pala, kunwari nagdala ka, dinala mo yung kaibigan mo, dinala mo yung katrabaho mo, dinala mo yung pamilya mo, meron ka ng corona, di ba? At yun ay crown of rejoicing. Pangatlo, crown of righteousness. Wow, at ang ganda naman ng corona na to, di ba? 2 Timothy 4:8, para naman kanino ibibigay yan? For those people who long for and love the Lord's appearing. Kaya kung halimbawa excited ka na
makita si Lord. Gusto mo nang mag-rapture. Gustong-gusto mong inaabangan si Lord. Yung pagdating mo. Ay, pagdating niya. Ayan, meron kang crown of righteousness. Sabi niyo nga, crown of righteousness. Ayan. Ang gandang corona, tama? Number 4, ano pang corona ang pwedeng matanggap sa langit? Ayan naman ay crown of glory sa 1 Peter 5:4. Kanino naman ibibigay yan? Ayan, sa mga pastor, sa mga elder, mga shepherds and leaders who serve God's people faithfully. Kaya kunwari, nag-leading servant ka, nagpastor ka, di ba? Hindi mo sinukuan ang iyong mga flock, yung mga tinuturuan mo. Meron kang crown of glory. Yan. Kaya excited na tayo dyan, di ba? Panglima, ayan, ito naman yung crown of life. Ayan, so ang ganda din corona nito. Revelation 2 verse 10. It is for those people who endure trials and persecutions faithfully even unto death. Di ba? Yung kahit mamatay sila, binibigay nila yung buhay nila kay Lord. Malamang sa malamang, yan yung mga Christians na na-persecute, napugutan ng ulo. Tsaka yung mga nag-missionary sa ibang bansa, na binigay talaga yung buhay. Yung kahit hindi na umuwi, di ba? Sila po ay makakatanggap ng crown of life. Amen? Gusto niyo ba makatanggap ng mga koronang ganon, di ba? So, kinakailangan, gawin natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Kaya magiging pantay-pantay ba, ang tanong dyan, ba tayo sa langit? Ito, makinig kayo maigi, it makes sense nung nabasa ko to. Sabi, sa kaligtasan, bilang mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, oo, 100%, pantay-pantay po tayo. Ngunit, pagdating sa gantimpala, karangalan, pananagutan, at antas ng pagiging malapit kay Kristo, magkakaroon ng pagkakaiba. Okay? Magkakaroon ng pagkakaiba. Ang ilan ay mamumuno sa mga lungsod, ang ilan ay tatanggap ng mga korona. Ang ilan naman ay papasok lang sa langit na para bang dumaan sa apoy na walang gantimpala. Yung pahirapan na nga, di ba, pumunta sa langit, tapos wala pang gantimpala. Gusto niyo ba yon? Itong taon to, ang hirap na hirap tong pumunta sa langit. Di ba? Sabi sa Revelation 22 verse 12, sinabi ni Jesus, narito ako'y malapit ng dumating. Dala ko ang aking gantimpala upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Diba? So sinasabi ng verse na yan na meron talaga. May dala-dala si Lord na gantimpala. Tsaka yun nga, naano ko doon, yung parang parang dumaan sa apoy, na hirap maligtas. Siguro sila yung mga yung alam niyo yung pinipilit, na huy, sige na mag-church ka na, ganyan. Tapos yung kung kailan meron ng sige na, tanggapin mo na si Lord. Yung parang buong buhay niya, nagpakasarap siya, pleasure siya, mundo siya. Sige na nga. Amen. Yan. Ang tawag doon yun yung mga tinatawag na pahirapan. Yung parang dumaan sa apoy. Di ba? Yung parang napilitan na lang na tumanggap kay Lord. Pero all of his life, gusto niya, pang sarili niya lang yung buhay niya. Type niya yon. Gusto niyo yan? Yung parang tatanggap ka lang kay Lord. Yung hingalong-hingalo ka na. Diba? Sabi mo sa katabi mo, kahit ngayon. Yan. Pwede kang tumanggap kay Lord. Diba? Ang sarap kaya nung yung best na best pa yung condition mo habang ikaw ay lalapit sa Diyos. Amen? Diba? Hindi yung kunwari, kakanta ka, pero garal-gal na kasi inubos mo na sa pagkakaraoke mo. Diba? Yung magtatamborin ka, pero uugod-ugod ka na kasi 65 ka na nagtamborin, di ba? Samantalang nung 18 ka, ang inaano mo, sinasayaw mo, aserehe, ganyan. Ayun na naman yung mga pangluma na naman yung ko. Di ba? Yung mga, Angelina, ganyan. Di ba? Pero, ayun, hanggat maaari, habang best pa, yan yung ibigay natin kay Lord. Amen? Amen. Di ba? Nag-camp ka, nag-yearn camp ka, 70 years old ka na. Di ba? Samantalang party people ka nung bata-bata ka pa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka na kay Lord. Sabi mo, ngayon na. Di ba? Kaya tingnan nyo, ako'y malapit ng dumating. Dala ko ang aking gantimpala. Tas ito pa yung nakakagising. Sabi ba, kilala natin ang Diyos na makatarungan. So kung alam natin na makatarungan ng Diyos, ganito siya. Sabi, ang mga taong buong buhay na nagbigay sa mga mahihirap,
naglingkod bilang mga misyonari, at nag-alay ng kanilang buhay hanggang kamatayan para kay Kristo ay hindi tatanggap ng kaparehong gantimpala tulad ng magnanakaw sa krus na namuhay para sa sarili at sa huling sandali na lamang ng kanyang buhay ay humingi kay Jesus na makapasok sa paraiso. Yan yung sinasabi kong it makes sense. Diba? Na ikaw nga, sige kung fair ka, kung alam mo yung fairness, kung alam mo yung justice, parehas lang ba yung ibibigay mong reward dun sa thief on the cross, tapos dun sa 52 years na nagpastor o nagmissionary? Hindi, di ba? So tayo, dito napapasok talaga yung lesson. Na pagdating ng araw, nasa mga gawa mo, nakadepende kung ano yung matatanggap mo sa heaven. Kaya nga blessed ka, narinig mo to ngayon. Kasi ibig sabihin, may chance ka pa. Amen? Yan, yung, alam niyo yun, yung parang, basta, parang dito ko na-gets na, oo nga, totoo talaga. Na hindi talaga, yung parang, di ba si Lord, pag nagtrato talaga siya, kung precious talaga, isipin nyo na nga lang yung mga kaluluwa natin, very precious, kaya yun ang ginawa niya sa atin, nag-alay siya ng buhay. Samantalang din yung rewards, tingin ko, hindi niya basta-basta ibibigay yon, sa basta-basta lang din. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, panahon na natin to. Diba? It's time, diba? For us to serve the Lord. And sabi, kaya nga, kung iniisip mo ang iyong buhay at sinasabi mong, basta, makapunta lang ako sa langit, totoo, gugugulin mo ang walang hanggan sa langit. Ngunit, mas mabuti nang mamuhay ka sa paraang makakatanggap ka rin ng gantimpala. Amen? Diba? Sino nakaranas dito nung yung pumunta kayo sa Christmas party, tapos merong raffle? Di ba hanggat maaari, ikaw ang konsepto mo, ang mindset mo ganon. Yung, ay, hindi ko lang gustong maka-attend. Gusto ko makakain. Di ba? Ay, hindi lang ako basta gusto makakain. Gusto ko mabunot ako dun sa raffle. Di ba? Kaya ikaw nananalangin ka, Lord, yung washing machine po, washing machine. Di ba? Lord, TV po, yung TV. Di ba? Kasi gusto mo may matanggap. So, ganun din sa heaven, i-apply natin yung mga common sense natin. Nanawa, di ba? Hindi ka lang, yes, buti na lang, andito na ako sa langit. Praise the Lord. Pero nandun lang sa dun sa gate. Yeah. Doon ka lang. Tapos, panonoorin mo lang yung mga nabibigyan ng reward. Nakikipalakpak ka. Ay, si Jacel. Ay, si Juliet. Di ba? Pero ikaw, nandun ka lang. Payag ka? Kung competitive ka dito sa lupa, dapat sa langit din. Amen? Amen? I-apply. Competitive sa langit. Yung i-apply mo yung pagiging mo na... Amen? Amen. Pero again, hindi naman competition. Ang mga paglilingkod, nililinaw ko ha. Yan. Ay, ano ba? Ay, nililinaw natin yan na hindi naman to labanan. Diba? Ay, sabi daw ni pastor, kami sa reward. Tataasan ko pa yung boses ko. Diba? Yung pag nag-song lead si Jess, titiyakin kong mas mataas yung hallelujah to the Lamb ko kaysa kay Jess. Para ako yung mas may corona kaysa sa kanya. Ayan. So, hindi ganon. Okay? Kaya nga sabi nga, nasa na ako? Yan. At oo. Next. At oo. Sabi, ilalagay natin ang ating mga corona sa paanan ni Jesus. Ngunit ang mga responsibilidad, gantimpala at karangalan, ang mga iyon ay mananatili sa atin magpakailanman. At ang pagkawala ng mga gantimpalang iyon ay permanente din. Kaya for example, mamimili ka, permanent na may reward o permanent na wala? Sagot, permanent na may reward. Okay, so malinaw yan ha. So kung alam na natin yon, ano dapat ang pamumuhay natin dito sa mundo? Kung alam natin na may reward pala. Number 1, ito. So how should we live for eternal reward? Number 1, serve God sincerely without selfish motives. So yun pala yun. Kung dumadaan pala sa apoy, yung mga ginagawa natin, di ba? Kung re-rewardan pala tayo ng Panginoon, ano daw dapat natin gawin? Maglingkod tayo ng sincere. Tapos walang selfish na motibo. So, ibig sabihin nito, sabi, dahil sinabi ni Jesus ang tungkol sa mga taong nananalangin, nag-aayuno at nagbibigay upang purihin ng tao, sabi niya, alam ninyong nakuha na nila
ang kanilang gantimpala. Kaya wag ninyong gawin ang mga ito para palakpakan kayo ng tao. Sabi, ano man ang gawin mo ito para sa Diyos. Amen? Kaya kapag magka-choir ka, magtatamborin ka, mag-outreach ka, magsasaing ka, maglilingkod ka, huwag mong gawin para palakpakan ka. Kundi gawin mo para kay Lord. Wala nang iba. Okay? And then next naman, kung hindi ka napapansin, kung ikaw ay minamaliit, kung ikaw ay pinupuna, kung hindi ka pinararangalan ng tao, maglingkod ka pa rin para sa Diyos. Kasi ano man ang gawin mo, gawin mo ito para sa Panginoon. Ito ang tunay na game changer. Dahil sa eternity, si Jesus mismo ang gagantimpala sa iyo. Amen? Lalong-lalo na nga yung mga bagay na hindi nakita ng tao, yan talaga ang mas may gantimpala. Pero yung kunwari, yung in-announce mo, uy, pastor, nagbigay ako ng dyan, 1,000 dyan sa pulubi. Galing ko, no? Bait ko, no? Diba? Yung talagang sinasabi mo pa, diba? Ini-story mo pa, uy, nagbigay ako ng 1,500 dito sa Alam mo ba yon? Diba? Kaya sabi nga, dapat without selfish motives. Diba? Kung rin, kumakanta ka ba para kay Lord o para mapansin kay? Ginaganon mo pa yung buhok mo. para sabihin nila, ang ganda ko habang kumakanta. Para crush nila ako. Hindi ganon. Amen? Di ba? Yung pag rin nagtatamborin ka, di ba? Yung ginagawa mo ba para kay Lord? O para dun sa nasa tabi mo? Di ba? So, dapat para kay Lord. Amen? Amen. And pangalawa, paano tayo mabuhay? Endure hardship and trials without giving up and complaining. Sabi sa katabi mo, wag daw susuko. Ayan, di ba? Sabi, kapag daw ikaw nag-endure ka kahit may problema, may pagsubok, na hindi ka nagrereklamo, may reward yan. Amen? Di ba? Sino sa inyo naghuhugas ng plato pero nagrereklamo? Ako na naman. Andyan naman si kuya. Di ba? Hanggang magkabasag-basag na yung Di ba? Sabi, mayroon ding korona ng katapatan para sa mga taong nagtsatsaga sa gitna ng pagdurusa. Sabi, hindi lang ito tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y tungkol sa pagiging tapat sa Kanya kapag hindi makatarungan ang buhay. Sabi nga dyan, kapag napakabigat ng kalagayan, kapag inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya, kapag ikaw ay kinansel o kinansela, pinatahimik, tinanggal sa trabaho, ibinilanggo, at marahil ay pinatay pa nga, tandaan mo, may gantimpalang naghihintay para sa iyo. Amen? So sa mga hindi sumusuko, kahit may problema, may gantimpala yun. Kahit pinapersecute ka, may gantimpala yun. Di ba? Uma-attend ka pa rin ng service kahit meron kang sariling challenges, may struggles ka, may pagpapala yun. Tinutuloy mo pa rin kumanta kahit sa loob-loob mo, bagbag yung damdamin mo kasi 10 piso lang nasa bulsa mo, may reward yun. Amen. Amen. Di ba? Meron ngang nalimutan ko kung sinong artista yon na in-interview nga ni Ami Austria. Hindi na daw niya tinatawag kailanman na problema yung problema. Ang tawag niya na lagi sa problema, challenges. Di ba? Kasi alam niya na challenge lang to, mapagdadaanan, mapagtatagumpayan ko to. Di ba? Kaya tayo din. Di ba? Nawa, ang tingin natin sa mga pagsubok at mga problema, dadaanan lang natin at mapagtatagumpayan natin. Sa dulo, sasabihin pa rin ng Panginoon na winner ka. Amen? Amen. At syempre, take note, huwag kang ko-complain. Huwag kang magrereklamo. Di ba? Gayahin natin si Job, na gano'n na yung mga naranasan niya, pero sinisi niya ba ang Diyos? Hindi. Di ba? Huwag mong sisisihin ang Diyos. Di ba? Huwag yung dahil tuyo lang yung ulam mo, Diyos, andiyan ka pa ba? Diyos, totoo ka ba? Parang may tuyo, tapos may yung may toyo, ganyan, suka. Diba? Sasabihin mo, Diyos, andiyan ka ba? Wala akong handa ngayong birthday ko. Totoo ka pa ba, Diyos? Diba? May parang, may ubo ko, may sipon ako, andiyan ka pa ba? Healer ka ba talaga? Diba? So, hindi tayo nagre-reklamo. Diba? I-endure natin hanggang dulo. Amen? Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nag-e-endure yan? Mukha bang tinitiis niya ng mga problema, mga challenges niya? Ayan, so may reward yan. Amen. Number 3, paano tayo mamuhay? Stay faithful to your calling, especially if you are in a ministry.
Kapag nasa ministry ka, maging tapat ka daw dyan. 'Di ba? Hanggang wakas. Sabi, madaling maliitin ang pagtawag ng Diyos at sabihin, maliit lang naman ang kita eh. Hindi naman ito makakatulong para sumikat o umangat dito. 'Di ba? O umangat ako. 'Di ba? Pwede daw tayo magreklamo. Pero ang pagtawag ng Diyos ay hindi para sa kasikatan o sa kasaganaan. Ang pagtawag ng Diyos ay upang bigyang lugod ang Diyos. Halimbawa kami, nagpastor ba kami para sumikat? Hindi. 'Di ba? At ayaw talaga namin sumikat. Dahil hindi naman kami artista. Tsaka alam kong hindi kami pang ganon. Noong nakaraan nga, pinapanood ko si Benny Hinn, 'di ba? Tas ang dami niyang mga ang dami niyang bashers, ang daming mga nakikriticize sa kanya. Parang naisip ko, grabe no, parang yung pagdating ng langit ang dami ng rewards niya. Pero sa ngayon, parang yung mga nararanasan niya, hindi rin talaga biro. 'Di ba? Kasi famous na siya, popular na siya na 'di ba, na preacher. Ngayon magkamali lang siya ng banggit, 'di ba? Parang kinikriticize na siya. Parang buong mundo alam na alam yung pagkakamali niya. Parang ganon. Yun yung naisip ko na minsan thankful ka na rin na unpopular ka. 'Di ba? Kasi parang alam niyo yun, kung may mambash sa'yo, sila lang. Sila lang. Dahil kasi minsan ako rin may mga ganun akong parang pakiramdam na ako na rin nagkamali lang ako ng salita o kaya naman nagsungit lang ako ng kaunti. Lahat ng mga ginawa mo sa 10 taon na pagpapastor mo, limot na nila. Ang naalala nila yung pagsusungit mo that day. 'Di ba? Pero yun, salamat sa Panginoon kasi na-remind tayo, 'di ba, na we are not serving the Lord for popularity or even prosperity. Hindi para yumaman. And yung pagyaman naman, kung halimbawa tayo ang gusto natin na yumaman tayo, hindi paglilingkod ang solusyon. Hindi pagpapastor, mag-businessman kayo. 'Di ba? Pero bakit kaya pinili namin yung pagpapastor tsaka paglilingkod sa Diyos? Kasi nga, hindi yun yung layunin namin. Hindi yun yung purpose namin. Dream ko dati na magkaroon ng bahay na mayroong swimming pool, 'di ba? Na ganto ganyan. 'Di ba? Pero hindi ko na, kumbaga nilimot kong lahat ng 'yon. 'Di ba? Pero hindi rin biro 'yon kasi lahat po ng mga bahay na may swimming pool, chine-check na ngayon, 'di ba? Nagkakaroon na ng lifestyle check kung ito ba ay galing sa contractor, sa DPWH, ganyan. Kung sino man kasi basta nakakakaba. 'Di ba? Kaya nga naalala ko yung kay Dismaya, 'di ba? Binabago na lang natin para kay Dismaya. Ang totoo naman talaga nun, pinakita niya kay Corina, 'di ba? Ito yung yaman namin, ganyan. Ito, meron akong 40 luxury cars, ganyan, 'di ba? Meron akong ganyan. Tapos after nun, 'di ba? Yun na, pinakita niya rin kay Julius Babaw, itong mga vlogger naman, pinakita lahat. Then after nun, ayun. Yun na yung mga nangyari. Kaya nga, lahat ng mga nasa mundo, kaya nga dapat inform ka sa Bible. Naalala nyo rin yung nagganyan sa Bible, si King Hezekiah. Yung pinakita niya yung yaman, after nun, di ba, nilimos, di ba, nawala. Kaya, tayo, hindi natin ginugol yung mga ganong bagay. Ang holy ambition natin is to please the Lord. Di ba? Ngayon, kung payamanin ka naman ni Lord, bonus na yun. 'Di ba? Yun po ay icing na lang sa cake mo. Pero ang goal mo is to live and please the Lord. Amen? Amen. Ang yaman, susunod na lang sa'yo. Pero ang habulin mo, si Lord. Amen? Malinaw? Sabi mo sa katabi mo, habulin mo si Lord. Okay. Sabi nga, manatiling tapat kapag, ganito tayo magiging tapat kapag feeling mo mabagal ang takbo ng buhay. Manatiling tapat kapag napakaraming pressure. Manatiling tapat kahit mas madali na lang sumuko at humanap ng mas madaling gawin. Manatiling tapat kahit may pag-atake at pagsubok sa iyong posisyon. 'Di ba? At sabi, kung tinawag ka ng Diyos, lumakad ka ng nararapat sa iyong pagtawag. May gantimpala. Kahit hindi mo maranasan ang tagumpay, breakthrough kasi sa English yan, dito sa lupa,
may gantimpalang mararanasan ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen, di ba? So sa lahat ng mga may calling, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, stay faithful where you are. Ano man yung ginagawa mo para kay Lord. And then, okay? Pang-apat, ano pang gagawin natin kung alam nating may reward sa langit? Share your faith and make disciples. O, yan na naman, di ba? Sinasabihan na naman tayo ng Panginoon na kung meron palang reward, gantimpala sa langit, mag-share tayo ng ating pananampalataya and make disciples. Dito ako na parang nahabag, nalungkot na mixed emotion. Kasi sabi halos bawat simbahan pala ay may sariling landas ng discipleship o discipleship path. Pero sabi nga, hindi ko na mabilang kung gaano karaming tao ang ayaw maging bahagi nito. Kasi bakit? Mas gusto nilang mapansin, di ba, sa spotlight, sa entablado, o gumawa ng bagay sa ministeryo na mas madali. Kaya nga ano daw ang mas rewarding? Hindi ko minamaliit yung mga ibang ministry pero ang pinaka kasi talagang magmamatter, anong pinaka-precious talaga sa Panginoon is yung kaluluwa. Di ba? For example, kunwari si Gab. Ang ginawa niya araw-araw, nilinis niya talaga yung gitara niya. Talaga araw-araw, hindi niya nilaan yung attention niya sa iba. Araw-araw, gitara talaga. Ganda-ganda ng gitara. Linis talagang ganun. At sobrang nagkikintab. Pero ngayon, yung parang sinasabi ni Rachel ng Wednesday, pag dumating yung kamatayan o pag dumating si Lord, gagantimpalaan ba siya doon sa paglilinis niya ng gitara lang, araw-araw, na tapos wala siyang paki sa iba? Hindi, di ba? Yung parang kunwari, yung sa kwento ni Shell na ang ending nila, nagpupulot na lang sila mag-asawa ng seashells. Di ba? Tingin nyo, parang may sense ba yung ganon? Parang ito yung sinasabi niyan. Sabi, next natin, sabi, yung hindi masyadong nakakapagod, hindi kay... Sorry. Sabi, mas gusto nilang mapansin sa entablado o gumawa ng bagay sa ministeryo na mas madali. Sabi, yung hindi masyadong nakakapagod, hindi kailangan makipagkita sa mga tao, hindi kailangang magbuhos ng oras sa mga tao, hindi kailangang mag-alaga ng mga tao, kasi alam mo, sa halip na mag-akay ng kaluluwa at gumawa ng mga alagad, mas pipiliin na lang nilang gumawa ng ibang bagay. Diba? Kaya dito, sinasabi nga na share your faith and make disciples. Sabi, ngunit may gantimpala para sa mga nagdadala ng kaluluwa sa Diyos. Sabi, may pagpapalang manggagaling mula sa Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Tatandaan mo, pagka ikaw, wala kang pake o wala kang care sa mga tao o sa mga kaluluwa, ayaw mo mag-disciple, ayaw mo mag-light group, ayaw mo mag-soul winning, yan, parang minamaliit mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Kasi bakit? Bakit ba namatay si Jesus? Para sa kaluluwa. Kaya nga nung Cafe Fellowship, may pupunta dapat sa office, sabi ko, ba't nandito ka? Hindi ka dapat nandito, dapat doon ka. Kasi bakit? Dapat tayo, we are here to serve people. We are here to disciple. Diba? Kumbaga ako, kung halimbawa, papapiliin ko kunwari si Jobert, kung gugupitin niya yung mga, nasa parang envelope, o magwa one-to-one siya, sasabihin ko sa kanya mag one-to-one ka. Kasi mas mahalaga yon kaysa dyan sa mga gupit-gupit na yan. Again, hindi ko minamaliit yung other ministries Pero kunwari, tinuon mo na lang yung oras mo dun sa ganun, gupit-gupit mo, wala ka ng paki sa mga tao. Ay dun na tayo nagkakamali. Diba? Kasi ang gusto pa rin pahalagahan ng Panginoon sa atin ay ang ating kaluluwa. Hindi kasi sinave para maggupit-gupit lang. Hindi kasi sinave para lang maging kaibigan mo yung mga leaders, kundi sinave ka to serve people. Amen? To disciple. Kaya sabi, napakalaking encouragement yon. YA, di ba? Adult, youth, mag-disciple tayo. Kasi it matters to the Lord. And then sabi, at marahil, hindi ka palakpakan o mapansin, pero nakikita iyon ng langit. At gagantimpalaan ng Diyos ang mga nag-aakay ng kaluluwa at gumagawa ng mga alagad. Kaya nga ako, diba, kaka-challenge ko lang sa inyo. And I'm so happy, I'm so glad na in-apply nyo agad yon. Right away, mga nag-disciple na agad kayo, diba? And we have pictures of those. Pero, ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan motivated? Hanggang kailan, diba, talagang discipline na mag one-to-one? Pero dapat dumating tayo sa punto na ang discipleship at ang delight magkakambal na.
na kahit hindi i-upload yung picture, hindi i-post yung picture, hindi i-send yung picture, magdi-disciple ka pa rin. Umaarangkada, uma-advance ang gospel kasi kumikilos ka. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat discipleship na may delight. Di ba? Yung mag-one-to-one kayo, uy Claire, one-to-one nga tayo. Sabi kasi ni pastor Di ba? Hindi ganon. Dapat clear ang saya ng discipleship nga. Ay, tayo, one-to-one tayo. Di ba? Uy, Gabi, tara one-to-one tayo. Ganon. Dapat yung nagdi-delight ka. Di ba? Kasi yung mismong aalagaan mo rin, mararamdaman yon kapag enjoy ka sa kanya. Kapag enjoy ka na, wina-one-to-one mo siya. O ito, mararamdaman niya rin kung nagmamadali ka lang. Di ba? Kaya nga may nag-discipleship dito. 2 hours sila. Yun talaga, enjoy na enjoy. Tapos, yung salvation, 3 meetings. Joke na. Hindi, joke na. Yan, di ba? Pero yun nga, discipleship and delight. Tatak niya yan sa inyong mga bilbil. Amen? Puso, hindi bilbil. Amen? Amen. Di ba? Hindi, hindi yung una lang magaling. Diba? Dapat araw-araw hanggang makita natin si Lord ng mukhaan. Alam niyo kung hindi ako pastor talaga, kasi ako naka-assign ako sa inyo Talagang ang favorite kong ministry, one-to-one talaga. Kahit tanungin niyo sila Jay, sila Rachel, sila Alfred noon, yung mga kasabayan ko noon, favorite ko talaga mag one-to-one. Laging Kuya Hem. Yun ang naging famous ako doon. Kasi pagka may mga darating na bago, parang mini-make sure ko talaga pag umalis to, kailangan langit to. Diba? Hindi namin, kunwari, yung minsan yung ginagawa nyo, minsan nga parang ayoko nung ginagawa nyo na kunwari, hindi, pastor, kumustahan muna. Tinatanong ko muna about sa favorite color niya, favorite ganyan. Yung magra-rapture na, favorite color pa yung anong ponytail mo ngayon. Nagagets niya yung point. Yung parang kunwari, bibigyan ka na lang ng 5 minutes para ma-save ang kanyang kaluluwa kasi mamaya magra-rapture na, ponytail pa rin yung pinag-uusapan nyo. Diba? O kaya naman kung anong favorite niyang K-pop, pambihira. Diba? Yung parang yung sinasabi ni Bishop, meron akong i-share sa inyo. 12 hakbang para maligtas. Ang tagal naman maligtas. 12. Diba? Kaya si Bishop, diba, kapag nag-aano siya, 4 na paraan, 4 na steps para magligtas. 4 lang. Tsaka sinasabi mo agad, right away, kasi baka mamaya malugutan na ng hininga yan. At 5. Hindi pa naligtas kasi ang tagal mong mag-share. Diba? Naintindihan? Amen. Di ba? Pag kunwari discipleship, mo talagang, baka ngayon lang natin ito makita. Pag-pray na natin, patanggapin na natin kay Lord. Di ba? Amen. Nagigets nyo? Amen. Di ba? At sabi nga, kaya magpatuloy ka. Sabi, sa pamumuno ng small group. Kung tumigil ka, mag-continue ka, mag-resume ka. Sabi, magpatuloy ka sa pagdi-disciple ng mga tao. Sabi, magpatuloy kang mag-follow up sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay kay Jesus. Amen? Kasi lahat ng yan, hindi kulang, hindi walang bahala. Kung iniwang ka? Kung ini-Starbucks mo tapos nag-backslide lang? Hindi naman lahat ng tao iiwan ka. Hindi iiwan ang Panginoon. Meron at meron talaga diyang mag-i-stay. Amen? And later on, baka ikaw pa ang i-Starbucks. Ikaw pa ang ilibre. Naintindihan? Amen. Okay, 5, cultivate a deep love for Jesus and eagerly long for His return. Ayan. Diba? Kaya ito, sinasabi, diba, na dapat daw kung may reward pala, ang gawin na natin, hangarin na natin si Jesus. Diba? Ibigin si Jesus kasi may gantimpala doon. Amen po? Kaya in conclusion, tapos na tayo. Sabi nga dyan, ang iyong kaligtasan ay tiyak sa pamamagitan ni Jesus. Sabi, ngunit ang iyong walang hanggang gantimpala ay kasalukuyang nababatay sa paraan ng iyong pamumuhay. Sabi, huwag kang makontento, hindi pa po tapos, balik tayo. Huwag kang makontento na makarating lang sa langit. Next, sabi, mamuhay ka sa paraang maririnig mo ang mga salitang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Tigilan mo ang pag-aaksaya ng iyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo ang pag-aaksaya ng buhay.
Kasi bakit? Ang ginagawa mo ngayon ay may mabigat na epekto hanggang sa buhay na walang hanggan. And last, sabi, mag-imbak ka na mga kayamanan sa langit. At ang tanong, alin na korona ang pinagsusumikapan mong makamtan? Amen? Sa taas nga ang kamay ng gustong makatanggap ng reward. Taas kamay. Amen. So, lahat po tayo, let's do our best. 'Di ba? For Jesus Christ, 'di ba? Kasi ito ang inaantay natin, no, na isang araw, 'di ba? Lagyan tayo, putungan tayo ng Panginoon ng corona. At yung corona na 'yon, iaalay din natin sa kanya sa bandang huli. Naintindihan? So, i-share ko lang sa inyo yung favorite kong kanta. Ang latest kong playlist ngayon. Kasi mangyak-ngyak ako nung pinaplay ko to. Kanta siya ni Lenny. Hindi ni Robredo. Ni Lenny LeBlanc. Ayan. So, barkada siya. Kaibigan siya ni Don Moen. Okay. So, pakiplay nga. Pakiano naman ng lyrics. May lyrics ba yun? Oh, may lyrics yan. Ayan. Ito. If I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. Saving grace, the one that I lean on. And in a world that's turned upside down, I want you to know. If I could have one desire before my life is through, even in my darkest night, my light would shine for you. If I could stop the hands of time or make a wish come true, I would tell my heart to burn with fire for no one else but you. This is my one desire. This is my one desire. So, gets niyo yung nasabi niya doon, di ba? Kung meron daw siyang gusto na mangyari sa buhay niya, pag siya ay tapos na, di ba, sa mundong ito, sabi niya na kahit sa madilim na bahagi ng buhay niya, yung buhay niya ay magsashine para kay Lord. Tapos sabi, kung mapipigil niya daw yung kamay ng orasan, di ba, at kung magbibigay siya ng wish na magkakatotoo, sasabihin niya sa puso niya na maging on fire, di ba, para lang sa Panginoon at wala ng iba.